Grabe po tong topic na ating tatalakayin ngayong araw na to. Mainit-init pa. Ayun na nga po no, nagkasagutan nga po itong si Zelensky at itong si Donald Trump. Ang video yung gagawa natin reaction video ay mula po kay Solidong Kaalaman at sa BBC News. Ang title po nito, Trump, pababayaan na nga ba ang Ukraine kung hindi papayag sa tigil putukan? Talakayin na po natin to at ating pong gawa ng reaction. Huwag niyong kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Simulan na natin to para malaman natin ang nilalaman ng mga video. Let's do this. Breaking news, US President Donald Trump at Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky nagkasagutan sa loob mismo ng Oval Office ng US President. Ano nga ba ang ugat ng bangayang ito at bakit nagbanta ang US President na pababayaan na nito ang Ukraine sa kanilang tunggalian laban sa mga Ruso? Oh no. Ang pangunahing layunin sa pagkikita ng dalawang leader ng bansa ay upang lagdaan ang isang kasunduan patungkol sa pagbabahagi ng mineral resources ng Ukraine para sa US, kung saan ayon kay Zelensky, ito ay isang panimulang kasunduan lamang at nais niyang magkaroon ng karagdagang mga kasunduan na may kasamang mga garantiyang pangseguridad mula sa US laban sa patuloy na pagsalakay ng Russia. Ngunit ang pag-uusap na ito ay humantong sa isang mainit na diskusyon matapos tanggihan ni Donald Trump ang pagbibigay ng garantiyang pangseguridad para sa Ukraine laban sa Russia. Alam ko magiging hati ang mga makapanonood dito, no, yung opinion nyo magiging hati. Magiging may iba dyan pro sa Ukraine at yung iba magiging against din syempre kay Trump o magiging pabor din sa desisyon ng Amerika o ni Donald Trump. Kaya mag-comment lang po kayo sa baba, no. Pero po tayo, no, dito po sa channel, pro-peace po tayo. Doon po tayo sa kapayapaan, no. Kumbaga ilagay nyo lang po sa comment section yung mga opinion nyo dyan para malaman po natin yung mga saloobin nyo. At sinabing ang responsibilidad na ito ay tungkulin ng Europa dahil ayon kay Donald Trump, kung ninanais ni Zelensky na maging mas matigas ang US laban sa Russia, ay maaaring hindi pumayag ang Russia sa tigil putukang ninanais ng Estados Unidos. Kasi sinabi po ni kung napanood niyo po tong na to, tong kaganapan na to ng buo. Sinabi dito ni Donald Trump na kumbaga wala akong kinikilingan, hindi ako kumikiling sa Russia, hindi ako kumikiling sa Ukraine. Nandito ako para mamagitan. Parang gano'n ang gusto sabihin ni Donald Trump, no? Ngayon, ang pinupush talaga dito ni Donald Trump na, yun nga, na magkaroon ng peace talks. No, na parang ayaw ni Zelensky kasi nga, ang iniisip ni Zelensky ay baka hindi sumunod itong Russia. Kumbaga, sinasabi ni Zelensky, meron bang garantiya na susunod sa peace talks itong si Vladimir Putin. Parang ganon. Kasi, yun nga, skeptical nga itong si Zelensky. Ngayon, parang ang dating, nababastos ngayon itong si Donald Trump dito sa nangyari na to, no. Dahil sa way ng sarcasm na pagsasalita ni Zelensky. Panoorin pa natin. Kung kaya't nilinaw ni Trump na ang kanyang administrasyon ay wala sa panig ng Russia o kahit kanino man dahil sila ay nasa panig lamang ng US at sa kapayapaan ng mundo. At base sa paglalarawan ni Trump kay Zelensky bilang isang taong may matinding puot sa Russia, ay nagiging dahilan umano ito para mahirapan ng US na gumawa ng negosasyon para sa kanila. Kasi tandaan nyo, no, yung ginagawa talaga ng Amerika, nung mulat sa pulpang sinasabi ko sa inyo, sila po yung pumapagitna. No, kung wala po ang US, sinabi ko na rin po noon pa to, ay magulo po talaga ang mundo. Kasi sila po ang pinakamalakas sa buong mundo. Namamagitan sila. Doon sila namamagitan sa mga bansang may kurong-kurong na presidente. Di ba sabi ko sa inyo yan? Ganun po yun para hindi matuloy kung ano man yung balak ng mga kurong-kurong na leader na yon. Alam niyo na ibig sabihin, no? Kaya yung pinupunto rito ni Donald Trump, dapat pumayag na itong si Zelensky doon sa peace talks na sinasabi. Wala siyang kinikilingan kahit sinong bansa. Sa madaling salita ay pinahihiwatig ni Trump na dahil sa pagiging emosyonal ni Zelensky ay nauuna ang galit nito para sa Russia kaysa sa pagnanais na tapusin na ang gyera. Kasi yun nga sinasabi ko, no, hindi rin kasi yung real talk nga rin naman, no, hindi rin naman talaga natin ma-assure na susunod sa ceasefire
o sa peace talks itong si Putin. Alam din naman natin ang ugali niya, parang China yan, di ba? Itong si Putin. Kaya kumbaga naninigurado lang din talaga itong si Zelensky. Kaya yun nga, parang nasasaling din siyempre yung ego ni Donald Trump o ng Amerika. Kumbaga kasi sa side ng Amerika, kami na nga yung tumutulong sa inyo, tinutulungan na nga namin kayo, parang ganon. Tapos ganyan pa yung gusto mong sabihin. Ayaw mo pang sumunod, ayaw mo pang umano sa agreement na magkaroon ng peace talks. Anong gagawin natin? Gusto nyo mag-pull out kami ng tulong sa inyo? Kasi lagi nyong tatandaan, no? Hindi po parehas ang relasyon ng Ukraine at ng Pilipinas, no? Tayo po, ang Pilipinas ay meron po tayong MDT o Mutual Defense Treaty. Kaya hindi po tayo basta-basta pwedeng iwan sa ere ng Amerika. Kasi po meron tayong MDT. Meron pong kasunduan, pirmado po yun, na kahit anong mangyari ay susuportahan tayo ng Amerika. Samantalang ang Ukraine at ang Amerika, wala po silang MDT. Kaya kayang-kaya pong iwanan sa ere ng Amerika ang Ukraine kahit anong oras. Tandaan nyo yan. Pero lagi ko nga rin po sinasabi, no, wag rin po tayong basta sasandal lang sa Amerika o kahit anong kaalado natin. Kailangan din magpalakas din ng Pilipinas nang tayo talaga yung nagpapalakas sa sarili natin. Bagamat meron tayong MDT, talagang hindi talaga pwedeng ikumpara yung relasyon ng Ukraine at ng Pilipinas sa Amerika. Magkaiba po yun. Kaya ganito po yung nangyayari ngayon dyan sa Ukraine at ng Amerika. Kaya sobrang delikado po ang nangyayari na to sa Ukraine dahil pag iniwanan po talaga sila ng Amerika ay mababaldado po ang Ukraine dahil malaking porsyento po ang naitutulong ng Amerika sa Ukraine. Tandaan nyo yan. Mamaya itatalakay natin yung susunod natin dito sa video na to ni Solidong Kaalaman doon sa BBC para makita nyo po yung diferensya ng laki ng tulong na ginagawa ng Amerika sa Ukraine. Kaya kapag bumitaw ang Amerika sa Ukraine, yari talaga itong Ukraine. At inilarawan ang sitwasyon gaya ng paglalaro ng baraha kung saan ipinaliwanag ni Trump na ang natatanging baraha lamang ng Ukraine ay ang US laban sa Russia dahil kung wala umano ang US ay hindi tatagal ng 2 linggo ang Ukraine laban sa kanila. Kaya't kung magiging mas matigas ang US laban sa Russia. Well, sinabi pa nga ni Putin noon, di ba, 3 araw lang. Pero dahil namagitan noon ang Amerika at tumulong sila sa Ukraine, hindi nangyari yung 3 araw ang sinasabi ni Putin. At ngayon, yung sinasabing nito ni Donald Trump kayo, no, 2 linggo lang. Kapag bumitaw kami sa inyo, nako, masasakop na kayo ng Russia. Diba? Yun ang sinabi ni Donald Trump o ng Amerika. Which is parang sa akin, makes sense. Kasi kung yung mamaya, basta mamaya natin gagawan yun, no, yung susunod natin dito sa video na to ni Solidong Kaalaman, malalaman nyo kung bakit napaka-importante ng suporta ng Amerika sa Ukraine. Ay mangangahulugang magpapatuloy lamang ang gyera gaya ng nakaraang administrasyon na pumanig sa Ukraine laban sa Russia, isang bagay na mariing tinututulan ng kasalukuyang administrasyon dahil bukod umano sa gumagastos ng malaking pera ang US sa digmaang ito, ay maraming buhay rin ang nasasawi gayong maaari naman nilang pigilan ang gulo. Subalit kasi di ba yun nga, yung punto ni Donald Trump, ano siya, doon siya pro-peace siya, kumbaga, wala siyang kinikilingan, ganun siya. Diba? Doon siya sa neutral siya. Diba? Si Joe Biden kasi talaga sinuportahan niya talaga yung Ukraine. Pinondohan. Yun nga yung mamayang ipapakita ko sa inyo. Pero tapusin muna natin ito kay Solidong Kaalaman. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag tumigil ang suporta ng Amerika dito sa Ukraine, yari talaga tong Ukraine. Mahihirapan din yung European Union na suportahan ang Ukraine kung sakasakali. No, kung bibitaw ang Amerika. Kasi naman sa naging pahayag ni Zelensky ay nais lamang nila ng katiyakan na hindi sila atakihin pa ng Russia magpakailanman dahil sa mga nakaraang negosasyon umano ay nabigo pa rin ang Europa at US. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, no, na parang China kasi itong si Putin, no, parang si Xi Jinping, na kahit may kasunduan, hindi niya tinutupad yung kasunduan. May ganun siyang ugali. Kaya syempre nga naman itong si Zelensky ay skeptical siya. No, hindi siya basta makapag-decide na pumirma o umayon doon sa sinasabing peace talks, no, doon sa tigil putukan sa magkakaroon talaga ng kapayapaan.
Dahil baka nga naman itong si Putin ay hindi tumupad sa usapan, no? Alam ko po, hati po yung mga opinion nyo, no? Mag-comment lang po kayo dyan. Tayo po ay naghahayag lang ng aking opinion, no? Wala po tayong kinakampihan dito. Sinasabi ko lang po yung mga pwedeng posibilidad ng both side, no? Na pwedeng ganun po yung mangyari. Napigilan ng pag-atake ng mga Ruso, kung kaya't sarkastikong itinanong ni Zelensky kung anong diplomasya ang sinasabi ng US sa usaping ito. Isang bagay naman na hindi nagustuhan ni Trump at ng pangalawang pangulo na nagsabing ang diplomasya na tinutukoy nito ay ang pagpapatigil sa posibleng tuluyang pagkawasak ng kanilang bansa laban sa mga Ruso. At bilang tugon naman ay ipinaliwanag ni Zelensky na sa panahon ng digmaan ang lahat umano ng tao ay may problema kahit pa ang pangalawang pangulo. Subalit may maayos pa umano silang karagatan at hindi pa nararanasan ang epekto ng digmaan. Ayun yung maling sarcasm ni Zelensky. Para sa akin po, mali po yun na nagsalita siya ng ganong sarcastic na statement. Kaya lalong pumutok nung ugat nitong dalawang to, no? Grabe kasi yung ni Zelensky na yun. Kumbaga, nagpunta ka diyan para humingi ng opinion, humingi ng tulong o kung ano ng dalawang leader na yan. Tapos ganun yung sasabihin mo, di ba? Kumbaga, ino-opera ka na ng matinding tulong tapos ganun pa yung sasabihin mo. Kaya, syempre, mapipikon nga naman eh. Kumbaga, nasa bahay ka nila, tinanggap pa nila sa bahay nila, tapos ganun yung sasabihin mo. Ayun lang po yung opinion ko, no? I-comment nyo sa baba kung ano mga nararamdaman nyo. Maging against man kayo o hindi dito sa nangyayari na to. Subalit mararamdaman din nila umano ito kalaunan. Isang bagay na tila nagpapantig sa tenga ni Donald Trump at sinabi kay Zelensky na huwag nitong sabihin ang kinakailangan nilang maramdaman dahil wala siya sa posisyon para sila ay diktahan. Tama. Dahil narito umano sila para solusyonan ang problema at hindi para diktahan ang administrasyon sa kinakailangang maramdaman nila. Yun nga, di ba? Yung sinasabi ko eh. Kumbaga, actually dapat wala naman talagang totoong pakialam ang Amerika na sa gera ng Ukraine kung tutuusin kundi dahil din kay Joe Biden. 'Di ba na pumalig siya sa Ukraine, 'di ba? Yun lang po yung yung realidad dito, no. Kumbaga, kusa lang ang tumutulong yung Amerika. 'Di ba? Sa Ukraine, ganun po yun eh. Tapos parang nagsarkasam pang ganung salita itong si Zelensky dito sa kay Donald Trump. Kaya syempre napikon itong si Donald Trump. Hindi nga naman dapat yung sinasabi na yon ni Zelensky. Although may point din naman nga na syempre hindi naman nararanasan ng Amerika ngayon yung gera na nangyayari sa Ukraine, kaya nga skeptical itong si Zelensky. Nakita niyo yung pagbibigay ko ng opinion po, no, both side po, no. Wala po tayong kinakampihan dito. Sinasabi ko lang po yung sa loobin ko sa side ni Zelensky at sa side ng Amerika o ni Donald Trump. Yung realidad lang po, doon lang po tayo. Comment down below kung ano pong sa loobin niyo sa napapanood po natin ngayon. At ipinaunawa nito kay Zelensky na wala silang panlaban, doon sila malilibing. Mga mamatay ang kanyang mga tao habang nauubos na ang kanyang mga sundalo. Ngunit sa kabila umano nito ay tumatanggi pa ito sa tigil putukan na iniaalok ng kanyang administrasyon para matigil na ang gulo. Parehas po silang may point di ba? Kung isipin nyo, itong si Donald Trump gusto niyang magtigil putukan para wala nang mamatay. Para wala nang masirang mga infrastructure. Lahat po. No? Ito naman si Zelensky, kaya hindi siya parang skeptical siya. No? Kasi nga, parang alam niya nga po yung pwedeng maging diskarte nito ni Putin na baka hindi nga sumunod. Baka mamaya pag hindi na sila handa o kumalma na sila bilang umatake itong si Putin, pupulutin sila sa kangkungan kasi binitawan na nila yung mga armas nila di ba? May ganung senaryo Kaya ganito po yung iniisip din both side. No, pares po silang may punto po dito, no. Wala po tayong kinakampihan at parehas silang may punto. At kung iisipin niyo po talaga, tayo po ay pro-peace. Wala po tayong kinikilingan dito. Although, naawa tayo sa Ukraine dahil sa maraming nagsasabi yung emosyon yung pinapairal dito na pahiya daw itong si Zelensky, pinalayas daw sa White House, ganun. Pero iisipin niyo rin po yung kabilang side, no, na siyempre sila ay namamagitan lang, nagbibigay lang sila ng tulong, 'di ba? Kumbaga parang ang dating hindi na-appreciate ni Zelensky. Siyempre nga naman yung tumutulong, kusa 'yun Kumbaga tinutulungan ka na tapos ganyan pa yung sasabihin mo, isasample mo pa sa amin yung sitwasyon. Hindi naman ganoon, hindi mo kailangan kami manduhan kung anong dapat naming maramdaman. Kayo ang topic dito, ang Ukraine at ang Russia.
Ganun yung pinipunto rito ni Donald Trump. Pero may punto rin naman si Zelensky kasi nga naman nga, hindi nararanasan pa ng US yung nararanasan nila ngayon. 'Di ba? Kaya wala po tayong kinakampihan dito. Parehas po sila may punto. Nagbibigay lang po tayo ng opinion sa side ng Ukraine at ng Amerika dito. At syempre, ng Russia. Habang sumagot si Zelensky, napapayag ito kung makukuha nila ang garantiyang hinihingi nila sa Estados Unidos. Kaya't nilinaw ni Trump na ang pagkasira ng mga nakaraang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi bunga ng kanyang administrasyon, gaya ni Obama at Joe Biden, at ipinaliwanag na noong panahon ni Obama ay tanging papel lang ang ibinigay nito sa kanila, habang sandata naman ang ibinigay ng administrasyong Trump noon para sa Ukraine. At ito umano ang nagsilbi nila noong baraha para tapatan ng Russia. So, 'di ba, may ganun pala talaga rin sa kasi pangalawang presidency na 'to, 'di ba, ni Trump no. Sinuportahan din pala talaga ni Donald Trump itong Ukraine para umano doon sa sa Russia, 'di ba? Kaya itong si Donald Trump siguro napikon-pikon na rin talaga dahil nga syempre all out naman pala talaga rin ang suporta rin ng Amerika noon nung si Donald Trump yung nakaupo noon eh. Kaya ganito po yung nagiging saloobin dito ni Donald Trump. Nagpapahiwatig kung bakit hindi sila sinalakay noon ng Russia. Kaya't sumingit ang reporter at nagtanong na paano kung muling sirain ng Russia ang kasunduang isinusulong ng kanyang administrasyon para sa tigil putukan. At sinabi ni Trump na ang kasunduan noon ay nasira lamang dahil hindi nirerespeto ng Russia ang administrasyon ni Joe Biden at Obama. Isang pahayag na naglalarawan na sa pamamagitan ng kanyang mga polisiya ay hindi magagawa ng Russia na sirain ang kasunduang isinusulong niya. So, masasabi natin siguro na confident dito si Donald Trump, no, na ngayon siya na yung presidente, na hindi nga lalabag itong si Vladimir Putin sa magiging kasunduan sa peace talks. No, pero syempre, nga naman sa side nga naman ng Ukraine, sawa na sila, kumbaga kumbaga napudpud na sila eh. Nakuyog ba? Yung Ukraine, ang dami na ring lugar nila na nasakop ng Russia, nang ganun-ganun lang. Siyempre skeptical talaga ang Ukraine na baka nga naman hindi tumupad sa usapan itong si Vladimir Putin. Pero ang ini-insist kasi dito ni Donald Trump na hindi gagawin ni Putin yon dahil silang dalawa lang ngayon nag-uusap. Si Donald Trump at si Putin. Hindi si Putin at si Biden kasi wala si Biden eh, 'di ba? Kumbaga, confident itong si Donald Trump na hindi mag-uurong no ng itong si Putin. Kumbaga na hindi siya gagawa ng hindi maganda at hindi niya susundin ng kasunduan. Bukod pa rito ay sinabi ni Trump kay Zelensky na hinubog niya si Zelensky para maging matatag na naglalarawan sa pagbibigay nito ng sandata para sa Ukraine noong panahon niya na hindi nagawang palaga ng Russia. Subalit ayon kay Trump ay tila nga hindi ito magiging malakas nang wala ang Amerika. Kaya't kung hindi umano ito papayag sa tigil putukan, ay pababayaan na ito ng US. Alam nyo, para sa akin medyo may point yung sinasabi ng Donald Trump doon na hindi kakayanin ng Ukraine ang Russia kapag wala ang Amerika. Italakay na nga natin yun kanina ko pa sinasabi. Lipat po tayo dito sa BBC. Ito po ang paliwanag kung bakit sinasabi ko at naniniwala ako na maaaring matalo ang Ukraine sa Russia kapag bumitaw ng suporta ang Amerika. Panoorin po natin to. What would a reduction in US support look like? And could Europe step in to fill funding and equipment gaps? Let's look at spending, first of all. The US is the biggest individual spender by some margin. This shows all military aid going into Ukraine. In red, the United States. In blue, every other country combined. That is a huge amount of cash for Europe and other countries to find. Nakita niyo naman, no? 51% other country, sama-samang pondo, 'di ba? Na nagbibigay suporta sa Ukraine. 49%, no, ang Amerika. Isipin niyo, no, kalahati halos nang nagbibigay ng malaking pondo, $67 billion. 'Di ba? Ang ini-spend ng Amerika para suportahan ang military ng Ukraine. Ganyan po kalaking halaga. So kung iisipin nyo, kung bibitaw ang Amerika sa pagsuporta sa Ukraine, mahihirapan na ang Ukraine, no,
Dahil isipin nyo, ito other countries to yung 51%, sama-samang pondo ng iba't ibang bansa. Samantalang itong 49% lang galing lang yan sa Amerika. Natulong galing sa Amerika para palakasin ang military, no, ng Ukraine. Panoorin pa natin. Very roughly, to keep the same level of spending without the US, every other country would have to double its military support. It's a big ask when there are so many pressures on public spending. Tama yon, di ba? Isipin nyo, kapag nawala ang Amerika sa pagbibigay ng suporta ng pondo sa military ng Ukraine, saan nakukuha ng pondo para mapunuan yung nawala na ng Amerika, na pondo ng Amerika? Mahihirapan sila at dodoble ang suporta ng UK o yung European Union sa Ukraine. 'Di ba? Saan nila kukunin yung pondo na 'yon? Syempre may sarili-sariling mga yung mga bansa na 'yan, spending, 'di ba? Sa mga bansa nila. Saan kukunin 'yon para mapunuan yung pondo na ibinibigay ng Amerika? Kaya malaking dent o malaking mapipilayan ng matindi ang Ukraine kapag nawala ang suporta ng Amerika. The UK, that's about 2.8 billion pounds extra every year. Then there's equipment. This is a HIMARS rocket launcher. The US has provided 39 of these to Ukraine, according to the Kiel Institute think tank. European countries combined have provided 43 similar systems. Diba? There are these long... Nakita nyo, yung HIMARS pa lang na yun, no, mas marami pa yung ibinibigay ng Amerika kaysa doon sa combined na mga bansa sa UK. Diba? Ganun katindi ang suporta ng Amerika sa Ukraine laban sa Russia. Range ATACMS missiles provided by Washington. There are European alternatives like the British Storm Shadows, but ATACMS have been important for Ukraine's army. And then there's ammunition. A huge volume of artillery has been used in this conflict. The US has sent more than 4.5 million rounds. Ooh. The EU previously missed its timetable for sending just 1 million. Ang layo ng diferensya. 4 million mahigit ang binibigay ng Amerika. Samantalang ang EU, ang European Union na isipin nyo, sama-samang bansa na yan, 1 million rounds lang ang idinideliver sa Ukraine. Ang laki pala talaga ng naitutulong ng Amerika dahil dyan sa sigalot nila dyan sa ng Ukraine at ng Russia, no. Kaya para sa akin po, mapipilayan talaga ng matindi o mahihirapan ng Ukraine kapag nawala ang suporta ng Amerika. Production in Europe has increased. The EU has promised 2 million rounds in 2025, but some experts have questioned whether that pledge can be met. Now, this is some of the quantifiable support. Remember, some of it isn't, like intelligence assistance. And the debate around support for Ukraine raises other questions about US support for NATO. This was what Elon Musk said over the weekend. He thinks it's time for the USA to leave the alliance, and that would have a huge financial impact. Ayun na nga, no, pati si Elon Musk na din, uma-agree na rin siya na wag na raw suportahan yung Ukraine dahil nga rin dyan sa nangyari sa yung sagutan nga, no, ni Zelensky saka ni Trump, kasi nga itong si Donald Trump ang inaano lang talaga niya yung kapayapaan para wag nang mangyari yung kinatatakutan nating ikatlo. Alam niyo na yung sinasabi kong ikatlo, di ba? Wag naman mangyari yung ganun po ang gustong mangyari ni Donald Trump. Kaso nga skeptical nga itong si Zelensky kasi nga hindi siya nagtitiwala syempre dito sa kay Putin. Pero ang sinasabi kasi ng Donald Trump, inuuna mo kasi yung emosyon mo. Yung galit mo kay Putin o yung galit mo sa Russia. Kaya ganyan ka mag-decide o ganyan ka mag-isip. Ang pinupunto ni Donald Trump, pro-peace kami, wala kaming kinikilingan. Ang gusto namin matapos na yung kaguluhan nyo dyan. Dahil kapag kami ang bumitaw sa inyo, ganito yung mangyayari sa inyo. Talagang magiging magulo talaga. Here we can see NATO member defense spending. In red, the United States. In blue, every other country combined. Diba? Every other country combined, 36% ng NATO defense, 'di ba? Samantalang ang US 64%. Ganun po kalaki ang ini-spend ng Amerika. 'Di ba? Hindi na po natin itatalakay yung mga susunod dito, pero gets niyo na po siguro gusto ko sabihin, no, na kapag bumitaw ang Amerika, no, sa nangyayari na to sa Ukraine at sa sa Russia,
mahihirapan po, mapipilayan po talaga ng matindi at maaring matalo o masakop na po talaga ng Russia ang Ukraine. Kasi kung tutuusin nyo po, no, wala pong MDT ang Amerika at ang Ukraine. Sa isang pitik lang po, kayang-kaya nilang iwanan ang Ukraine. Ganun po yun. Actually, wala nga, yung real talk po, no, wala silang responsibilidad sa Ukraine para tulungan ng Ukraine. Kasi wala po silang MDT. Tayo po, meron po tayong MDT between America. Kaya hindi po tayo basta, kahit ano pong mangyari, hindi po tayo basta bibitawan o pwedeng bitawan ng Amerika kasi meron po tayong Mutual Defense Treaty. Pirmado po yun na kahit anong mangyari, susuportahan tayo ng Amerika. At kahit sino pa pong presidente yan, hindi po tayo basta pwedeng iwan ng Amerika. Ganun po yun. Kaya itong Ukraine po talaga ay nanganganib to. Kapag hindi po talaga nagkasundo yung dalawang leader na yan, si Donald Trump at si Zelensky, kawawa po talaga ang Ukraine. Ganun po ang kalalabasan yan. Alam ko po, ano po kayo, no? Hati po ang opinion nyo rito. May maka-Ukraine, may maka-Amerika o anong decision nyo. I-comment nyo na lang po sa baba, no? Free po yan. Ilagay nyo po sa loobin nyo dyan sa comment section. Balik po tayo dito kay Solidong Kaalaman. Subalit sa sandaling pumayag naman umano ang Ukraine sa iniaalok ng administrasyon niya, ay malalagay sila sa isang mas magandang posisyon. Isang pahayag na naglalarawan na mananatili ang suporta ng US para sa Ukraine, gaya ng patuloy na pagbibigay ng sandata ng US noon sa kanila na hindi humantong sa pag-aalboroto ng Russia. Kaya't bagamat walang makatitiyak kung muling sisirain ng Russia ang kasunduang isinusulong ni Donald Trump sa panahong ito, ay mayroon namang kasaysayan kung saan hindi talaga nagawa ng Russia na magsagawa ng malawakang pag-atake sa Ukraine sa ilalim ng administrasyong ito. Gayunpaman ay may ilang pagkakataon na sa kanyang administrasyon ay nagkaroon pa rin naman ang ilang enkwentro, gaya ng pag-atake noon ng Russia sa barko ng Ukraine nang pumasok ito sa kanilang katubigan. Actually, wala namang kasiguraduhan yan eh. Ganun po yun. Pwedeng magbago yung isip talaga ng bawat leader. Isipin nyo yung ginagawa ng China, nakipagkasundo rin sa atin, no, sa DFA. Alam niyo naman yung nangyari doon, di ba? Pero sila rin yung unang-unang ang hindi sumunod sa napag-usapan. Pwede pong mangyari yan. Pero ang ginagarantiya lang talaga ni Donald Trump na hindi daw gagawin yun ni Vladimir Putin dahil silang dalawa nag-uusap. Ganito po yan. Kapag lumabag po itong si Vladimir Putin sa mapagkakasunduan at umatake pa rin siya sa Ukraine, syempre hindi mag-aatubili na suportahan lalo ng Amerika itong Ukraine. Kasi lumabag sa usapan itong Russia, di ba? Ganun po yun. Hindi po pwedeng lumabag sa kasunduan o sa napag-usapan itong si Putin at tapos wala nang gagawin itong si Donald Trump. Kasi siya yung nag-promise na hindi gagawin yan ni Putin. So may ganung yan, may fallback po yan, no? Meron pong second option yan na kapag itong si Vladimir Putin ay hindi sumunod, syempre, gagawa ng paraan ng Amerika na tuligsain o bigyan ng pataw na parusa itong Russia. Siyempre, lumabag sila eh. Tutulungan ngayon lalo ng Amerika itong Ukraine. Ganun po yun. Hindi po pwedeng bayaan ng Amerika basta-basta yung Ukraine porque may peace talks na o may kapayapaan ng sinasabi nila na yan. Isang bagay na nagpapahiwatig na ang Ukraine ang nanghimasok sa kanilang katubigan kung kaya't nagkaroon ng engkwentro sa pagitan nila, gaya ng napakaraming kaguluhan sa Donbas region kung saan ang mismong mga mamamayan nito ang lumikha ng gulo dahil noong patalsikin sa Ukraine ang binansagang pro-Russian president nito ay nabahala ang mamamayan ng Donbas region dahil umano sa hindi patas na mga patakaran ng bagong Pangulo dahil ang Donbas region ay pinaninirahan ng napakaraming etnikong grupo mula sa Russia na mayroong sariling wika at kultura kaya't ninanais nilang humiwalay sa Ukraine na nakitang pagkakataon naman ng Russia para suportahan sila. Kaya't sa madaling salita ang bawat kaguluhan ay may malalim na dahilan at walang taong makakagarantiya kung mayroon mang lalabag sa isang kasunduan. Kaya't napaka-importante pa rin ang tigil putukan. Dahil hindi man ito 100% magarantiyahan, ay maaari namang magkaroon ng bawat isa ng panahon para maghanda at pag-isipan kung patuloy nilang sisirain ang nasabing kasunduan. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, You strong. will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Graham, position. I You was don't have there. the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. Mhm. You're gambling with World War What do you- III. what do you think You're about- gambling what with do you World think War about- III. Kasi alam natin yung utak din ni Putin eh. Kasi susugod na ng susugod yan, gagawa na ng hindi ng karumal-dumal. Alam niyo naman po, no? Kaya may punto talaga yung sinasabi nito ni Donald Trump na yung ikatlong na yon, yung sinasabi niya, you're dealing with World War yon, di ba? Alam niyo na yon. Kaya pareho silang may punto, skeptical si Zelensky, itong si Donald Trump naman namamagitan, gusto niya ng kapayapaan. Nasa sa inyo na po yan kung kanino po kayo papanig dito, no? Basta po tayo in-explain lang po natin sa loobin natin at binibigay lang natin ang ating komentaryo dito at opinion sa nangyayari po dito sa dalawang leader na to dito sa White House. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's With back all to you. respect to you, Far President. more than a lot of people said Aware and they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Mhm. Offer some words of appreciation. Medyo lumalayo na po yung ano nila na political na kasi may sinasabi dito na nag-thank you ka ba, parang hindi ka naman nag-thank you, pero pinromote mo yung si Biden. Ano na yan, political na po yan, no? Hindi na po natin tatalakayin yan. Sana nagustuhan nyo po ang ating reaction video dito po sa topic na to at sana po naliwanagan kayo, no, na yung topic din po natin doon sa sinabi sa BBC, malaki pong porsyento ang inaambag, $1 billion. Kalahati, mas lamang pa po ang Amerika sa pondong binibigay na suporta nila sa Ukraine kaysa po dun sa sanib-sanib puwersa ng mga bansa sa European Union, no? Kaya para sa akin po talaga, kapag nawala ang suporta ng Amerika sa Ukraine, tapos ang karir, no, ng Ukraine, dahil malaki po ang tulong na ginagawa ng Amerika sa Ukraine mula sa pool. Ayun lang po, no, huwag niyong kanilimutan na mag-subscribe po sa ating channel at syempre po sa channel po ni Solidong Kaalaman. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag naabot po natin ang 100k subscribers. Like this video, comment down below kung ano sa loobin nyo at always stay active po sa ating channel para may chance kang manalo ng cellphone. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.